Hi, good evening. Today is tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng 1-month notice letter para sa immigration. Kasi I was preparing also for the 1-month notice. Ito is based lang sa aking research. At marami naman kasi kapag ikaw ay nag-search kung ano yung format, kung ano yung sample ng paggawa ng 1-month notice letter para sa immigration, is maraming lalabas. So, ito yung isa sa trinay ko. Nakagawa na kasi ako. Gagawin ko na lang siya ng 3 copies. And then, nakabili na rin ako ng stamp. This is important para makarating sa immigration yung sulat mo. Ito yung magiging pamasahe niya papunta doon. This is $22 sa 7-Eleven. Makakabili ka nito. Sabihin mo lang, stamp for immigration office. So, ilalagay mo yan sa 3 ata, 3 lang yung kailangan mo. Ilalagay mo to sa envelope. Kapag nakagawa ka na ng letter, kahit saang papel yan na malinis, kahit sa ganito lang, ilalagay mo siya sa envelope. Tapos sa labas ng envelope is yung address ng immigration. Ang ilalagay kong address ng immigration is 61 Po Yap Road, Changquan O, Hong Kong. Para dun nila i-send yung letter kapag hinulog mo siya. Sa labas ng envelope, dapat nakalagay yun. At sa loob ng letter is dapat nakalagay din yun. So, magi-start ang letter mo ng date na isinulat mo yun. Tapos, yung address ng immigration na Hong Kong Immigration Department, 61 Po Yap Road, Changquan O, Hong Kong. Tapos, nakalagay sa bandang gitna is Notice Letter for Termination of Employment Contract. Dear Mr. or Mrs., pangalan ng employer mo na nandun sa kontrata mo. Dapat alam mo yung pangalan ng employer mo, yung buo, yung totoong pangalan na nandun sa kontrata mo, ilalagay mo yon. Dear Mrs. or Mr. Ganyan. Tapos I, your name, holding passport number, yung passport number mo, with Hong Kong ID number, yung Hong Kong ID number mo. Writing to inform you that I decide to retire from my position as domestic helper under the domestic helper contract number. Yung contract number mo is makikita mo siya sa iyong passport. Nasa visa mo siya. This one. Contract number. Yan. Your contract number. Tapos, by giving you 1-month notice effective today, yung date na nakalagay din sa umpisa ng letter mo, yung date ng araw na yon. Tapos, and my last working day is 1 month after that day. Example, maghulog ka is September 7. Today is September 7. Kunyari, ngayon mo siya ihulog. Nakalagay is effective today, September 7, 2025. And my last working day is on October 7, 2025. 1 month. Kaya nga siya tinawag na 1-month notice kasi 1 month na palugit na last working days mo sa kanila. At after nun, is pwede ka nang bumaba. Tapos, reasons, ayun. Yung mga reasons na, kung ano man yung mga reason mo, kunyari, personal reason, yung hindi ka na makaka-work kasi kailangan ka sa Pinas, may natsugi, may emergency sa anak mo, may emergency sa pamilya mo, ganon. Or kung totoo man yung ilalagay mong reason na overwork, yung problema sa madam, problema sa alaga, ganon. Pwede mo ilagay yan lahat. Isa-isahin mo. Kung ilan man yung reason mo, ilagay mo. Kung malakas loob mo, go. Alamin ng karapatan mo. Pero after nun, ihanda mo yung sarili mo. Kasi sa loob ng 1 buwan, kung ano man yung reason na inilagay mo dyan is, pwede nilang pahirapan ka or bungaan ka ng bungaan hanggang sumuko ka, hanggang di mo matapos yung notice. Kung, diba, hindi natin masusure. Pero, pag-isipan mo mabuti, ilalagay mong reason. Kung gusto mong magpakatotoo, okay lang. Kung gusto mong mag-reason out na lang dahil talagang exhausted ka na at gusto mong maghanap ng ibang amo, better reason out na yung mga sa family matter like that. Yung may chance ka pang makabalik dito. At huwag ka matakot kasi
kung ano't ano man yung ilagay mo ding reason dyan is, may possible na makakuha ka pa ng employer. Kahit mag 1 month notice ka or terminated, may possible pa rin na makakuha ka ng employer. 'Di ba? Nasa ano yan? Nasa pananalig mo yan. Basta kung gusto mo lumipat lang ng amo is mag-apply ka. May 14 days ka pa naman after mong bumaba. After ng 1 month notice mo at pinababa ka, may 14 days ka to stay in Hong Kong. Tapos makahanap ka pa ng amo. Kung ayaw mo man maghanap dito is kung sa Pinas, 'di ba? Apply ka sa may agency doon. Try your luck again, or kung magsisettle ka talaga sa Pinas, ganun lang. Pero may 14 days ka. Kung gusto mo pang mag-tourist, maghala-gala, diba, kung may budget ka pa. At kung hindi man, is maraming agency dito. Advisable na dito ka mag-apply sa mga agencies dito para mas mabilis kang makabalik. At mamimit mo pa yung employer personally. So, after nung reason mo, respectfully yours, tapos pangalan mo, sign mo sa taas. Pangalan mo buo, tapos sign mo sa taas nun. Tapos, employee. Tapos sa tapat nun, employer acknowledged by, employer signature, tapos sa baba nun yung buong pangalan ng amo mo sa kontrata mo. Tapos dapat magsasign siya doon. 3 copies po ang gagawin natin. Isa para sa'yo, isa para sa amo mo, isa para sa immigration. Tip lang din, base sa mga research ko, na i-apply ko din. Dapat daw is maihulog mo muna yung sulat mo sa box, sa green box na makikita mo all over Hong Kong. Meron akong mga alam na location. Para hindi ka aligaga kung saan mo hanapin, is i-google mo lang postal box, postal green box, ganun lang ang i-google mo. Kasi sa bawat location dito sa Changquan, sa buong Hong Kong is meron talaga yan, lalo sa mga MRT station, malapit sa mga MRT station, marami yan. Minsan dala-dalawa pa. So, i-google mo lang, ano mo lang yung direction doon, marami ka makikita niyan. Tapos, doon, ihulog mo na siya doon. Make sure lang na yung address ng immigration is nakalocate sa labas ng envelope. Saan makakabili ng mga envelope? Sa mga stationery shop, yung mga bibilhan mo ng notebook, ballpen, lapis, meron yan sila envelope na puti. Okay lang din siguro kung brown. Basta, importante doon is may stamp at meron siyang address. Okay? At huwag ka magkakamali sa ilalagay mong date na working notice mo. Kunyari, ang sinabi ko nga kanina, diba? Starting effective today, ang September 7, 2025 at isang buwan makalipas noon is October 7, 2025. Baka ilagay mo 2026, 2028. Kailan pa matatapos yung 1 month notice mo noon? Tapos, pagkahulog mo doon, magpapadala yan ng notice sa amo mo. Kaya dapat meron din siyang, pagkahulog mo doon, dapat bigyan mo din ng copy ang amo mo the same day na hinulog mo yung letter, ha? Kasi kapag hindi mo ginawa yon is pwede nilang sabihin na hindi ka nag-notify sa kanila. So, mababaliktad ka pa o baka, I don't know if maboboid yon, pero feeling ko hindi. Pero baka gawan ka pa ng issue, 'di ba? So, gawin mo, pagkahulog mo, magsabi ka na rin sa kanya, bigay mo na rin yung copy niya. Pirmahan niya man o hindi, tanggapin niya man o hindi, punitin niya man o hindi, basta ibigay mo sa kanya. Picturean mo din yung ibibigay mo sa kanyang letter. I-send mo rin sa WhatsApp niya. I-send niya man o hindi, iburahin niya man o hindi, i-screenshot mo na nasend mo sa kanya at tasin niya. Patunay yun na aware siya sa 1 month notice mo. At itabi mo yung copy mo para sa sarili mo. Dapat lahat yung pare-parehas, ha. Huwag kang magkakamali ng date. Huwag kang magkakamali ng mga number ng contract number, Hong Kong ID number, passport number, dapat lahat pare-parehas yun. Double check at yung reason, nakadepende yan sa'yo kung anong gusto mong ilagay na reason. Pero kung hindi mo na talaga kaya, at health is wealth, di ba? Advisable na choose yourself first bago mo isabak na sige, kaya ko lang, ganito, ganyan. Kung stress ka na at overwork, hindi mo kaya yung pressure,
malaya dito sa Hong Kong. Pantay ang batas dito. So, ayun. At ganun, gumawa ng ano ba to? Ganun gumawa ng 1-month notice letter for immigration. If ever kaya ko maglagay ng notes, hindi, sa ano ko na lang. Sa comment section ko na lang ilalagay yung immigration department address, and then yung buong ano niya, yung buong format ng letter, okay? Kasi hindi ko na to i-edit, diretso ko na to. Meron pang isang type ng termination ng kontrata. Ito is one way lang. Meron pang isang type, on the spot termination. Pwede mong gawin yun, or pwedeng gawin din yun ng amo mo. On the spot kanilang tanggalin. Babayaran kanila ng 1 buwan na trabaho mo. Kahit di ka na magtrabaho sa kanila, 1 buwan na salary mo, which is 4,990, yung minimum wage dito. Kahit di ka na magtrabaho, basta pinababa ka nila. Tapos 1 month salary, ticket mo for flight from the origin of your choice, kung saan ka man nagmulang bansa. Dapat meron ka, if provide nila yun sa'yo. Tapos 100 travel allowance, 100 HKD travel allowance. Pag ayun naman ay on the spot terminate. Pero kapag ikaw ang gumawa sa kanila ng on the spot terminate, is ikaw ang magbabayad sa kanilang 4,990, at hindi mo na sila kailangan bilhan ng ticket, hindi mo na sila kailangan bigyan ng travel allowance. Basta babayaran mo lang yung 4,990 at pwede ka nang bumaba. At kung magwa 1 month notice ka rin, is prepare yourself sa mga consequences, tulad ng baka pahirapan ka sa loob ng 1 buwan. Syempre, yung schedule eh. Tapos pwede ring mangyari is, basta be prepared sa maghanda ka rin ng mga pwede mong kontakin in case of emergencies like police. Mag-keep ka niya ng contact numbers. Tapos mga shelter na pwede mong mapuntahan if ever pababain ka ng biglaan ng ngarag dahil na bad trip sila sa news na ibibigay mo. So ako is prepared din ako. Ganito talaga pag overthinker, pero better prepared than sorry, diba? So ayun lang, sana makatulong sa inyo. At kung ano man mangyari, hindi lang naman ito ang opportunity sa buhay natin. This is just a chapter of our life. Hindi pa to yung buong libro, diba? At kung may nagsarang pintuan, is may magbubukas na pintana or another door. So compose yourself, at hindi tayo palaging talo. Minsan way lang din yun ni Lord para ingatan tayo, 'di ba? Redirection. Hindi yun buong failure kung iisipin. Kung hindi tayo umubra, try again later, 'di ba? Buhay pa tayo, marami pang chances. So ayun lang, sana makatulong ang video na to. Adios.